Good morning, remnant of God. Kumusta ka na? So, ayan, siguro, nung oras na ba? It's already 1:35 ng madaling araw ng January 14. So, siguro mamaya pagising mo, makikita mo ito either 6 o'clock or 7 o'clock ng umaga. But it doesn't matter. Dahil ang salita ng Panginoon ay makakapagbigay sa atin ng kalakasan araw-araw, magbibigay ng kalakasan at when we hear the word of God, faith comes, sabi nga niya, by hearing and hearing the word of God. Kaya na lumalakas ang ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pananampalataya kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, it's alive, buhay ang salita ng Panginoon. It's active, it is sharper than a double-edged sword that can penetrate even to the divisions of the heart, even in the bone marrow, yung inside ng bone marrow, and it exposes the intents of the heart. Yun ang salita ng Panginoon. At kapag narinig natin ang salita ng Panginoon araw-araw, nai-encourage tayo at nagkakaroon tayo ng gabay, hindi tayo naglalakad sa kadiliman o walang direksyon ang buhay natin dahil ang salita ng Panginoon ay gabay natin araw-araw. So binigyan tayo ng salita ng Panginoon which is in Colossians chapter 3 verse 22 hanggang 24. Sabi niya dito, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. That's in NLT. Yun ang nasa NLT. Dito naman tayo sa New King James Version. Ang sabi niya dito, whatever you do, do it all heartily. Sa Living Translation, it's called willingly. Sa New King James Version, ang sabi niya dito, do it heartily or with all your heart. As if, sabi niyo, as to the Lord and not to men. As if working for the Lord and not working for men. So lahat ng gawin mo ng buong puso. Sabi niya, work at it with all your heart. Do it willingly. Hindi yung napipilitan ka, hindi yung dahil ginagawa mo dahil responsibilidad mo, pero wala ka ng joy kasi hindi nga galing sa puso mo, hindi mo nagagawa ng buong puso. Paano ba nagiging buong puso yung ginagawa mo or nagiging masaya ka sa ginagawa mo na hindi parang obligasyon na lang ang labas dahil gusto mo na lang magkaroon ng pera? Dahil sa yung perspective na ginagawa mo dahil sa Panginoon, as to the Lord, as if working to the Lord, kasi ang nakakita naman ay ang Panginoon. Lahat ng intentions ng puso mo, yung mga desire mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay, yung excellence ng paggawa mo ng isang bagay, ang Panginoon naman ang nakakakita. So kung hindi nakikita ng ibang tao, hindi nakikita ng boss mo, ng employer mo, yung pinagtatrabahuan mo, o yung mga mahal mo sa buhay, ang nakakakita ay ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, kaya nga nararapat na ano man yung ginagawa mo bilang servant ng Panginoon, work at it with all your heart or willingly, as if working for the Lord and not for men. Kasi kapag ka sa tao ka nakatingin, sa employer, nakatingin ka sa sitwasyon, nakatingin ka sa kontrata mo lagi, alam mo, madali kang mapagod, madali kang ma-discourage. Pero pag nakatingin ka sa Panginoon, lahat ng mga ginagawa mo, alam mo na ang magpapala sa'yo ay ang Panginoon. Pag ginagawa mo ito ng buong puso, ng maayos, ang magpapala naman sa'yo ay para sa Panginoon. Kaya hindi ka napapagod na gumawa ng mga bagay na alam mong nakakalugod sa Panginoon, naglilingkod ka, hindi ka napapagod kasi alam mo ang Panginoon ang pinaglilingkuran mo. Naglilingkod ka sa mga tao, pero ang totoong pinaglilingkuran mo at ang nakakakita ng lahat ng ginagawa mo ay ang Panginoon. At ang sabi niya dito, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Ang reward mo ay ang inheritance na inihanda ng Panginoon, ang gantimpala mo, meron kang gantimpala. Hindi ka gumagawa ng isang bagay na buong puso, na ginagawa mo ng naaayon sa Panginoon, na lingid sa Panginoon, na hindi niya pagpapalain, na hindi niya napapansin yung mga ginagawa mo. Kapatid, lahat ng ginagawa mo na nakakulugod sa Panginoon ay pinagpapala ng Diyos. Kaya meron kang gantimpala, meron kang mana na galing sa Panginoon. At ang sabi niya dito in verse 24, B,
For you serve the Lord Christ. Ang master natin ay ang Panginoong Hesukristo. Siya yung pinaglilingkuran natin. Meron akong testimony before na, kasi busy-busy ngayong araw na to, talagang daming trabaho ngayong araw na ito. And at the same time, meron pa tayong conference, meron pa tayong ministry, meron din akong pamilya, mga kapatid, dahil sumabay na nag-message din sila sa akin dahil may mga responsibility din na kailangan ayusin doon. So, totoo yung sinabi ni Dr. Ed na maraming hats na suot-suot, and then meron pang gagawin bukas, meron pa tayong mga gagawin sa gabi. And at the same time, kailangan ding merong papakainin, oo, meron ding mga kailangan na magbigay ng salita ng Panginoon sa inyo. So, lahat ng mga yon talagang kung nakatingin ka sa mga normal na sitwasyon, ang perspective mo ay, naku, wala ng oras, mga ganun, tapos na ang araw na ito, kapatid, meron pang 1 o'clock. O, katulad ngayon, kung walang paraan, tapos na ang 12 o'clock kanina ng January 13, meron pang madaling araw ng January 14. So, lahat ng bagay ay possible. O, maaari mong gawin ang mga bagay. Posible kung ito ay gagawin mo para sa Panginoon. So, kanina, bago tayo mag-umpisa ng ating corporate prayer ng 10 o'clock, or at the same time yata, mga 10:15, gano'n. So, bago ko nag-log in, hindi pa ako nakakain ng dinner. 10 o'clock na ng gabi, kapatid, dahil dire-diretso, hindi pa ako nakakain. At the same time, nag-conference, nagda-drive, mga gano'n. Sabay-sabay lahat, meron pa akong ipapa-dinner. So, hindi na nakakain dahil sa dami ng trabaho. So, habang kumakain ako, meron akong at hinihintay yung mga kasamang dumating. Meron palang nag-message sa akin na hindi ko muna binasa. Kasi 10 o'clock na, andyan na si Suzette, naka-online na. So, habang nandun kumakain ako, nang hindi pa, sabi ko, itutuloy ko na lang mamaya pagkatapos ng corporate prayer. But during that corporate prayer, the Lord, alam niya kung paano kanya pagpapalain. Alam niya talaga kung kailan darating ang pagpapala, kung kailan kanya pagpapalain. At dati-dati tayo yung nagbibigay papunta dun sa Pilipinas, magre-remit ng ganito, ng mga blessing, ng seed, ng pagpapala. Kanina, yung message pala na yon, nung binabasa ko na during yung exchange ng mga conversation before ng corporate prayer, alam niyo, meron palang nagpadala ng love gift para sa akin galing ng Pilipinas, kaya tinatanong yung bank account. Ano daw yung bank account ko, kasi ipapadala nila yung love gift galing ng Pilipinas. Kaya alam mo, kapatid, hindi nagkulang ang Diyos. Minsan tayo yung nagkukulang. Kulang tayo ng pananampalataya, kulang na tayo ng joy sa mga ginagawa natin. Nakatingin na lang tayo sa yung mga sitwasyon, nakatingin na lang tayo sa problema, nakatingin na lang tayo sa mga pisikal, na yung mga nakikita lang natin. Minsan hindi na tayo nananampalataya. So, kailangan na tumingin tayo sa Panginoon. In Hebrews chapter 12, verse 2, gustong-gusto ko itong verse na ito. Ang nakalagay doon, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Tumingin ka sa Panginoon, na siyang nagbigay ng iyong pananampalataya, nag-author, nag-umpisa, nagbigay, nag-initiate ng iyong pananampalataya. Siya rin ang finisher ng iyong faith. Siya rin ang magpupulfill ng pananampalatayang yon, gagawa o magmamanifest ng mga pananampalataya mo para sa Kanya, para sa mga pinangako niya para sa iyo. Kaya, hindi imposible ang maraming bagay. Nagpipray ako na simple lang na wish ng isang servant ng Panginoon. Kasi pag nagpipreach ako, bumili nga ako ng cellphone. Siyempre, pag nagsasalita ka, hindi na kailangang malapit sa mukha mo yung cellphone para makita mo yung letters. So, meron lang akong simple na desire. Sabi ko lang sa Panginoon, kailangan ko nang magkaroon ng iPad. O para mas madaling mag-preach ng salita ng Panginoon, hindi na ako nagpiprint ng mga copy. Kasi minsan may mga kailangan din tayong mga i-print. O kaya hindi na ako gagamit ng cellphone, yung na lang, mas maganda pag iPad. And then, may pinuntahan kami ni Sister Luz. So, nagtingin-tingin mga ganyan. Hindi naman ako bibili. Parang napatingin lang kasi at the time, kailangan lang namin bumili ng office program.
So, nung nakita ko, sabi ko, maganda yan. Kailangan bibilhin ko yan. You see the power ng declaration. Kaya dapat binabantayan natin yung mga bibig natin, yung mga sinasabi natin. Kasi, death and life are in the power of your tongue. Maari kang pagpalain ng Panginoon sa maraming bagay. So, maaari kanyang pagpalain sa maraming bagay kung tama yung pananampalataya mo, yung declaration mo. Kaya kailangan bantayan mo yung sinasabi mo ngayong kapanahunan na ito. Remember, 2020 to 2029 ay panahon ng mouth, ng declaration. May power ang mga salita natin na binigkas natin sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya anuman yung mga ginagawa mo, gawin mo ng buong puso para sa Panginoon, as if nagtatrabaho ka sa Panginoon. Kasi sabi niya dito sa kanyang salita, remember, sabi niya dito, verse 24, Colossians chapter 3, verse 24, that the Lord will give you an inheritance as your reward. Gantimpala mo ay may inheritance o pamana ng Panginoon dito sa mundo. Tuwang-tuwa ka pag may pinamana ang magulang mo sa'yo. Tuwang-tuwa ka pag may pinamana ang kamag-anak mo sa'yo. How much more pag ang Panginoon ang nagbigay ng inheritance para sa'yo? Ang inheritance na ito, incorruptible, hindi siya nasisira, hindi siya nananakaw, hindi siya nawawala. Kaya dun ka tumingin, wag sa tao. Alam mo, maraming avenues na kaya kang pagpalain ng Panginoon. You see what I've said kanina? So sabi niya dito, and that the master you are serving is Christ. Ang iyong master, ang iyong pinaglilingkuran ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang madi-discourage dyan sa area ng trabaho mo, kapatid, kasi ang magpapala sa iyo ay ang Panginoon. Kaya ngayong umagang to, whatever you do it all willingly with all your heart as if working for the Lord and not for men. Remember, sabi niya dito, that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. Di ba napakagandang salita ng Panginoon? So, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Ngayong araw na ito, pinapanalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatiran. Pagpalain mo sila, Panginoon. And I declare na ang araw na ito, Panginoon, ay punong-puno ng pagpapala. And Lord, bless their heart, O God, na habang nagtatrabaho sila, Panginoon, with all their heart, that they're dedicating, Panginoon, yung mga service nila sa iyo, yung workplaces nila, lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon, spiritual, Panginoon, na larangan ng pagsisilbi, even the intense, Panginoon, ng kanilang mga puso, pagpalain mo, Panginoon, ngayong araw na ito. At alam ko, Panginoon, napakarami kang bubuksan na mga pagpapala ngayong season na ito. It's time, Panginoon, ito yung kapanahunan ng maraming mga wonders and miracles and great and mighty things na siyang pinangako mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat. Bless mo and i-cover mo, Panginoon, at ngayong araw na ito, I declare, Panginoon, yung supernatural favor mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, and even strength, Panginoon, that comes from you. And sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita in Philippians 4:19, my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Ikaw, Panginoon, ang aming pinaglilingkuran. Kaya, Panginoon, we dedicate this day unto you and all the days of our life. In Jesus' name we pray.